Bumagsak sa 6-month low ang remittance o perang padala ng mga overseas Filipino workers sa Pilipinas noong November 2025. At kung atin nga pong babalikan yung sinasabi po dyan ni Atty. Claire Castro, kung bakit daw po humina ang piso dahil daw po lumakas ang dolyar, na tulad ng sinasabi noon ni Sandro Marcos. Pero ano po ang sinasabi ng taong bayan patungkol po dito sa statement na to ni Atty. Claire? Ito po yung realidad. Ito po yung sinasabi ng mga taong bayan. No? Ano ba sabi? Parang pang grade 3 lang yung utak. Ano ba sabi? Oh? Galing kay Nilda. Sabi mo ni Nilda, itong abugaga na to. Ako, hindi ako nag-aral. Pero intindi ko kung bakit sumansan ng piso. Inumin, abogada ka. Panangalita mo, parang tambay lang sa kanto. Galit na galit si Madam Nilda eh. At yun nga ng mga kabayan pakinggan nga po natin ito pong ulat po ni Katunying. Kaugnay pa rin po dun sa pagbulusok ng piso laban sa dolyar, mga kabayan. Pakinggan po natin. Katunying, pasok po. Bumagsak sa 6-month low ang remittance o perang padala ng mga overseas Filipino workers sa Pilipinas noong November 2025. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, umabot lamang sa $2.91 billion ang remittance noong Nobyembre. Pinakamababang buwan ng remittance na naitala sa loob ng 6 na buwan mula Mayo 2025. Bagamat mas mataas ito kumpara sa $2.81 billion noong November 2024, mas mababa pa rin ito kumpara sa $3.17 billion na remittance na naitala nung sinundang buwan o noong October 2025. Ano po sabi? Bubulusok po, mga kabayan. Mantakin mo. Doon po sa pagbulusok ng pera, ng piso, kontra dolyar, ano po naging epekto po dito? Humina po yung pagpapadala ng mga Pilipino. Pagpapadala ng dolyar sa ating bansa. Humina rin po yung pagpasok ng dolyar sa ating bansa. Yun po yung naging epekto ng pagbulusok po netong piso laban sa dolyar. At kung atin nga pong babalikan yung sinasabi po dyan ni Atty. Claire Castro, mga kabayan, na kung saan kung bakit daw po humina ang piso dahil daw po lumakas ang dolyar, na tulad ng sinasabi noon ni Sandro Marcos. Pero ano po ang sinasabi ng taong bayan patungkol po dito sa statement na to ni Atty. Claire? Ito po, pakinggan po natin Ano po ang sabi ng taong bayan dito sa statement ni Atty. Claire? Ang sagot po, ito po, ayaw mo kay Rexy Lloyd Pandoso. Napakalayo nyo, Ma'am Claire. Matinding nakawan ang dahilan. Kaya mga nag-i-invest, walang trust sa pamumuno ni PBBM at pati sa inyo sa Malacanang. Ang matinding inflation ngayon, ang kawawa, mga mahihirap. Buti kayo dyan, paldo-paldo. Baliwala lang yan sa inyo. Wala na pong naniniwala sa inyo. Sa totoo lang, madaming galit, nagmamadali. Sana 2028 na. Para mapalitan na itong admin ngayon na walang kwenta. Napakatindi, no, mga bayan. Ramdam na ramdam po natin yung galit ng mga netizen. Ano pa? Ito ba sabi? Baka nagsinayasan na yung foreign investor sa atin dahil takot silang mag-invest. Dahil uubusin lang nilang nakawin. At mas lalo pang kinokontrol ngayon ng oligarko ang ekonomiya ng bansa. Sabi pa po ni Percy Aranas, humihina ang peso dahil sa korupsyon. Sabi ni Kenneth, ito pa, grabe, hindi na napagod sa pagsisinungaling. Sino daw po? Siyempre, ito sa Atty. Claire daw po. Hindi na daw po siya napagod sa pagsisinungaling. Kung nagbabasa lang po ng mga bayan, kung nagbabasa lang po ng mga comment, itong mga to, yung tao sa palasyo, sana nakikita po nila itong mga to Di ba? Nung nakaraan nga po
May survey, nilabas. Negative 15 na po ang Pangulong Bongbong Marcos. Ano po sinasabi niya? Wala pa rin. Ang sinasabi pa rin ni Claire Castro, malaki ang tiwala ng taong bayan dito sa ating Pangulo. Wag naniniwala kayo sa mga survey. Ilan lang ang sinervey niyan. Ganyan yung kanilang linyahan eh. Pero pag magandang resulta, ay, kitang-kita sa survey na talagang malaki. Diba? Pag pabor po sa kanila, naniniwala na po sila sa survey. Pag hindi po sila pabor, pag hindi po pabor yung survey sa kanila, kaduda-duda na. Iilan lang daw yung in-interview. Hindi po sila naniniwala sa mga ganito eh. Ito po yung realidad eh. Di ba? Ito po yung realidad. Ito po yung sinasabi ng mga taong bayan. No? Ano ba sabi? Parang pang grade 3 lang yung utak. Galing kay Buimil Rodriguez. Di ba? Baka pag nabasa ni Atty. Claire to di ba? O ito po, sabi ni John Parks, yung utak yata ang humina. O, di ba? Nililihis nila. Akala po kasi nila, ang taong bayan po ngayon, nagpapaniwala sa mga sinasabi po nila na kaya daw humina ang piso dahil lumakas lang ang dolyar. Hindi po. Kahit lumakas ang dolyar, kung malakas po ang ekonomiya natin, hindi po ihina ang piso. Ayaw nyo kasi sabihin, ayaw nyo aminin na kaya humihina ang piso dahil po sa korupsyon. Wala na pong naniniwala sa bansa natin. Kahit yung Korea, nag-back out na po eh. Bakit? Po sa korap yung gobyerno eh. Trilyon nawawala. Nag-control na para sa taong bayan. Anong ginawa? Diniliver sa isang bahay. Nakamaleta. 25% diretso sa Pangulo. May maniniwala ba dyan? May mag-i-invest pa ba sa ating bansa? Di ba? Ano masabi? Ano masabi? Atty. Claire, huwag nyo kaming gawing bobo, Lola Claire. We are working overseas po. Bakit ka ba naging abogado? Di ba? Kahit anong pagtatakip mo, hindi lahat ng Pilipino bobo. Ito ba, binabasa ko lang po ha. Binabasa ko lang po. Ano ba sabi? Galing kay Nilda. Sabi mo ni Nilda, itong abogaga na to. Ako, hindi ako nag-aral. Pero intindi ko kung bakit sumansan ang piso. Tang inumin, abogada ka. Mananalita mo, parang tambay lang sa kanto. Galit na galit si Madam Nilda eh. Ano ba? Galing kay Ramil. Sabi ni Ramil, humina ang piso dahil puro kurap ang politiko at negosyante. Dagdag pa na ayaw ng Pinoy ang death penalty. Kaya lubog ang Pilipinas sa bumabahang korupsyon. Tingnan nyo po, parang dito naging legal yung di ba? Parang kapag politiko ka, proud ka na nagnanakaw ka. Punta, nalaan ng mansyon, daming helicopter, daming kotse, proud na proud eh. Sa ibang bansa, tinatago nila yung ninanakaw nila. Dito sa bansa natin, proud pa tayo. Proud pa yung mga politiko. Tapos meron pa diyang artista. Sasabihin sa buti pa yung Singapore. Ganito, gagaganda ng nila, yung train nila, efficient sila sa lahat. Inaral mo ba kung paano naging ganyan ng Singapore? Meron isang artista eh. Hindi ko na sasabihin kung sino. Pero aanga-anga. Sabi ng artista, ganda daw ng Singapore. Buti ba daw Singapore? Pero inaaral mo ba paano naging ganyan ng Singapore? Binitay mo, nilikuan nyo lahat ng mga drug pusher dyan. Doon pa nga lang sa oplat tukang ni Pangulong Duterte, galit na kayo eh. Kayo mga nandiyan sa ABS-CBN eh. Mas makakaharap kayo ng Singapore, nek-nek nyo. Diba? Makakaharap kayo ng Singapore, hindi nyo inaral kung paano naging ganyan kaganda yung Singapore. Bago naging ganyan kaganda yung Singapore. Binitay lahat na nilikuan nyo. Pinarusahan ng mga drug pusher. Sa Pilipinas, nung pinarusahan ni Pangulong Duterte yung mga drug pusher, anong ginawa nyo? Ginawa nyo ng santo eh. Sino? Si Ian.
Ginawa nyo St. Kian. Ginawa nyo santo. Ganyan kayo mga kabobo, mga piklawan. Diba? Drug pusher. Ginawa nyo santo. Saan kayo nakakita? Tapos aasa kayo. Magiging Singapore. Aasa kayo na parang magiging Singapore, Pilipinas. Teknik nyo. Sorry mga kabayan. Nagpapaliwanag lang po ako ha. At kung bago nga po kayo sa akin channel, huwag nyo nga pong kalimutang i-hit and like at subscribe po. Mga kabayan, o yun lang po, mga kabayan, ha? Yun lang po, binalikan lang po natin yan, yung balita patungkol nga po dyan sa pisong yan. Ba't humina? Anong naging epekto? Yan po yung naging epekto. O, kita-kita po tayo sa mga susunod pa nating video, ha?